Ang second lecture ng ES11 ay tungkol sa free body diagram and particle equilibrium. So sa problem 1, given tayo ng 5 forces. Tapos ang question is, without solving for angles, find x, which is yung downward force na to, and m, which is yung vertical component ng force na to. So 2D problem siya. At alam naman natin na pag 2D problem, ang maximum number of unknowns ay 2. So makita natin dalawa nga yung unknowns natin. So ibig sabihin solvable yung problem na to. So first step para sa problem na to ay ilista yung x at y components ng bawat force. Pero bago natin gawin yun, dahil nga hindi tayo pwede mag-solve ng angles, ang gagawin natin ay isosolve yung horizontal at vertical components ng bawat triangle na to. So sa 3-4 triangle, 3-4, through Pythagorean theorem, makikita natin na ang hypotenuse nito ay 5. Dito naman sa triangle na to, 1m, through Pythagorean theorem din, masasolve natin na ang hypotenuse na to ay m squared plus 1 squared. Dito naman sa triangle na to, 5, 12, through Pythagorean theorem ulit, makikita natin na ang hypotenuse niya ay 13. So, dahil alam na natin yung hypotenuse ng bawat triangle, solve or malilista na natin yung x at y components ng 5 forces na to. So, x, y. Sa force na to, so, ang x component niya, makikita natin na 2,200 times yung x component niya na 3 over hypotenuse niya na 5. Negative siya dahil pointed along the negative x-axis siya pag ganun siya. So, negative. Next, yung force na to ay 450 na negative dahil nga pointed din siya along negative x-axis. Yung force na to, wala siyang x component dahil nga purely downward siya. So, 0. Sa force na to, ang kanyang x component ay 580 times yung x component niya, which is 5, over yung hypotenuse na 13. Next, yung force na to, x component niya ay 1,800 times 1 over square root of m squared plus 1 squared. So, lista naman natin yung y components ng bawat force. So, sa force na to, y component niya ay 2,200 times 4 over 5. Dahil nga, positive siya dahil upward siya nakaturo. So, positive y-axis. Next, yung force na to, dahil nga purely horizontal siya, ang y component naman niya ay 0. Next, yung downward force na to, dahil purely downward siya, ang y component niya ay negative x. Next, yung force na to, ang y component niya ay 580 times negative 12 over 13. Then, lastly, yung force na to, 1,800 times m yung vertical component niya. So, m yung nasa taas. M over square root of m squared plus 1 squared. So, dahil nga nalista na natin lahat ng x at y components ng bawat force, handa na tayong mag-solve. So, paano isa-solve to? Gagawin natin, summation of forces along x at summation of forces along y dapat maging equal sa 0. So, ayun nga, ang gagawin lang is lahat ng x components isasum mo, dapat equal siya sa 0. Lahat din ng y components isasum mo at dapat maging equal siya sa 0. So, x muna tayo. So, summation of forces along x, meron tayong 2,200 times negative 3 over 5 minus 450 plus 0 plus 580
times 5 over 13 plus 1,800 times 1 over square root of m squared plus 1 squared. So, pag gagamitin nyo yung shift solve sa cycle, ang makukuha nyong value ng m, dahil isa nga lang naman yung unknown na equation na to, m would be equal to 0.595. So, next naman, dahil nga alam na natin yung m, masasolve na natin yung summation of forces along y. So, plug in lang natin yung m dito, masasolve na natin yung x. So, lista ulit natin lahat i-sum natin lahat ng forces along y at i-equate siya sa 0. So, meron tayong 2,200 times 4 over 5 plus 0 minus x plus 580 times negative 12 over 13 plus 1,800 times m over square root of m squared plus 1 squared. So, shift solve ulit sa cycle, makukuha natin na ang value ng x, pag yung m ay ginawa mong 0.595, ang makukuha mong value ng x ay 2145 newtons. So, ganyan mag-solve ng particle equilibrium through x at y components.